Basti Duterte talagang para talaga sila sa bayan. Talagang ano lang nila ang kanilang buhay inaalay lang nila talaga sa kanilang bayan. Basta ako, kakampanya ko na si Baste. Ngayon kasi ganito mga boss we asked PRRD again, do you think Baste Duterte has it or have what it takes, tama ba? Para tumakbo sa nationals. Sabi ni PRD, hindi, ayaw niya. Hindi ko nakikita na interesado siya at sa tingin ko, hindi niya gusto. So, kaya yon, bagamat na walang kami ng konti ng pag-asa, kasi ayaw na nga tumakbo ni PRD, tapos sinasabi niya pa na walang pag-asa tumakbo si Baste. So, sino lang pag-asa natin? Tinanong din namin si Inday, may gusto rin ba niyang maging presidente balang araw? Sabi ni PRD, hindi ko alam, parang ayaw. So, saan na tayo tupulutin? Ito yung masaklap. Natanong namin si PRD kanina. PRRD, sige, sabihin mo, hindi tatakbo si Inday. Hindi rin tatakbo si Baste. Hindi rin tatakbo si Pulong. So wala nang tatakbo Duterte. Sabi ko, pwede ba bigyan mo kami ng kandidato na nakikita mo na pwedeng maging presidente ng Pilipinas? Putang ina, nasyak ako sa sagot ni PRD. Nasyak ako. Alam niyo kung sino ang napili niya na maging presidente ng Pilipinas? Alam niyo kung sino? Pilitin niyo ako. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Bilis! Pilitin niyo ako. Maghula kayo dyan kung sino. Si Bongo o sino pa? Sige, lagay niyo dyan kung sino. O, si Isko? Sige, lagay niyo kung sino. Kasi tinanong namin to real talk to. Kasi sabi ko, PRD, si Baste, tingin mo ba? Sabi niya, walang pag-asa yun. Ayaw nun. Si Inday Sara, yun mukhang ayaw din ayaw mo na rin naman. So, sino? Si Pulong, mas lalo yun. Sabi niya, mas lalong walang interest yun. Ang yaman-yaman nung anak ko na yun So, talagang wala na interest yun. Okay, so sino ang pwede? Sabi ko, si Banat Bay kasi nagtanong nun So ako, sabi ko, so sino po sa tingin nyo? Doon sa mga politiko na meron tayo ngayon, tsaka yung mga posibleng tumakbo sa 2028, sino yung pipiliin natin na maging presidente? Alam nyo kung sino? Nalagay nyo na ba lahat yan? Banat Bay, Isko, ako, Bato, Bongo, Isko, at Robin Padilla. May nagsabi pa dito na si Vic Rodriguez. Alam ko pero di ko sasabihin. Hindi. Pilitin niyo si Banat Bay para sabihin niya kung sino. Bilis. Pilitin niyo si Banat Bay. Sasabihin ni Banat Bay kung sino. Naku, magugulat kayo. As in, magugulat kayo. Magkakaroon kayo ng pag-asa sa buhay ninyo. Pag nalaman nyo, Alan Peter Cayetano, merong Isko, merong Baste. Wala nga si Baste, ayaw nga. May Bongo, may Marcoleta, may Pastor Kibuloy. Sino pa? May Bongo, ang gagaling nyo talaga. Sige, lagay nyo lang dyan. Wala pa dyan yung mga sagot. Sino pa? Feeling ko si Vic Rodriguez. Sino pa? JSG Brothers. Sino pang ninyo? Sino pang... ikaw na Banat Bay magsabi. Banat Bay, bilis. Ikaw nagtanong yan kanina. Ilagay mo dyan, Banat Bay, kung sino yung nakikita ni PRRD na pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Bilis, Banat Bay, bilisan mo. Banat Bay, yuhu. Ilagay mo na, Banat Bay, bilis, magugulat sila. Promise, pag nilagay mo dyan, as in, walang nakahula sa inyo, mga bossing, kung sino. Oo, kaya Banat Bay, ilabas po na kung sino. Bilis, magugulat talaga kayo rito. Nako, mukhang wala na si Banat Bay. Parang umalis na, 1:33 na flight na nun Nandun pa sa airport si Banat Bay. Si General Tag, meron pa. Gago ka talaga. Banat. Hindi, ito sinabi ni PRD, ready na kayo. Sabi, okay, ulit. Nung PRRD, sino po sa ninyo yung pwedeng pumalit kasi ayaw naman ng mga anak ninyo, sino yung pwedeng pumalit? Ang niya nag-isip. Ang sagot niya, malakas na wala. Wala daw siyang nakikita na mga politiko ngayon na pwedeng maging presidente balang araw. At least sa quality ng mga politiko na meron tayo ngayon, wala daw siyang nakikita na maging
Tinanong din namin yan, si Raffy Tulfo, tinanong din namin yung Tulfo Brothers. Ay grabe. Tinanong namin yung Tulfo Brothers, tinanong namin lahat ng mga pwede naming itanong. Wala. Sabi niya, as in, wala. As in, wala. As in, sabi ko, wala. Paano yan, PRD? Eh di, wala na presidente niyan. Wala talaga. Wala akong nakikita. Okay. At hindi rin niya nakikita na yung anak niya na si Inday Sara yung magiging presidente. So, tanggalin mo si Inday Sara kasi sinasabi nga niya na 50-50 si Inday. Baka tumakbo, baka hindi. Pero mas malamang sa hindi kasi gusto niya ng peaceful na buhay. Kasi sabi nga niya, pag naging presidente ka, kawawa ka eh. Kawawa ka pag naging presidente ka, lalo na kapag nagtrabaho ka ng tama. Kapag ikaw ay presidente at nagtrabaho ka ng tapat, kawawa ka. Kasi you are open to public ridicule, you are open to bashing, yung privacy mo, mawawala na yan. Kahit anong gawin mo, babatikusin ka. Maganda yung gagawin mo, kakasuhan ka. Kumbaga, pagka ikaw ay presidente, kung magnanakaw ka, okay maging presidente. Pero kung ikaw ay presidente na magtatrabaho, sabi ni PRD, kung ikaw ay presidente na talagang mamahalin mo kapwa mo at ibig mo lahat para sa bayan, hindi masaya maging presidente. Bakit? Halos hindi ka na matutulog, ang dami mong pinipirmahan, babasahin mo lahat yun, problema ng Pilipinas, problema mo, problema pa sa South China Sea. Kumbaga, sandamukal na dami ng problema na dapat mong isipin. Kaya talaga namang napakahirap maging presidente. Sabi niya, kung magtatrabaho ka. Pero kung presidente ka na pabanjing-banjing ka lang, kung presidente ka na wala kang silbi, kung presidente ka na pa upo-upo ka lang, wala talaga, wala. Okay, masarap maging presidente, mataki mo, libre gas, libre pagkain, libre bahay, libre pasyal, di ba? Ginudiyos ka pa ng lahat, napakarami mo security, hindi ka malapitan, hindi ka mahawakan, kahit mga inaanak mo ng binyag, hindi makahingi ng pamasko sa'yo, kahit yung may mga utang sa'yo, mali, yung may mga utang, tama ba? Hindi makakasing, kung may utang ka sa iba, hindi sila makakalapit sa'yo para singilin ka. So ganun yun mga bossing. Napakahirap na maging presidente lalo na kung ikaw ay isang tapat na presidente. Pero kung ikaw ay isang loko-lokong tao, loko-lokong presidente, sobrang daling maging presidente kasi mag-hire ka lang ng mga secretaries mo, then pabayaan mo yung mga secretary mo na magtrabaho para sa'yo. Ikaw, pets ka lang, kain, tulog, gusto mo mag-concert, gusto mo mag-computer, o magluto, bahala ka sa buhay mo. Yun ang problema. Okay, di ba? Ayun, ganun yon mga bossing. Ganyan ang ano natin. Ganyan ang PRRD natin. Kaya talaga naman kami may proud na proud. At syempre nga, nakakatuwa kasi ang saya-saya mga bossing. Sobrang saya ni Master Judea. Kasi, alam nyo na, sobrang saya nila dahil for the first time ay nakasama nga nila si PRRD. So, syempre, magpapasalamat tayo kay Banatbay dahil kung hindi kay Banatbay, wala rin tayong chance. Kasi normal na tao lang tayo Wala tayong chance para ma-meet yung mga malalaking tao na yan. So, again, thank you very much sa'yo, malupit na Banatbay, dahil kung hindi dahil sa'yo hindi namin ma-meet yan si PRD at hindi kami makikilala ni PRD at hindi kami panonoodin ni PRD at hindi niya kami tatratong kanyang kaibigan. Di ba? Paano ang future natin? Ayun na nga, tinanong din namin sa kanya, Marilyn Pefianco. Well, it's up to you na. Mamimili na kayo kung sino sa tingin ninyo makakabuti para sa bayan. Because again, it is gonna be hard for us to have another Duterte. That's once in a lifetime na magkaroon ka ng Duterte mga presidente. Alam mo, kahit nga si Inday kahit si Inday, alam natin na magiging mapagmahal, mabait na ina si Inday sa Pilipinas. Pero hindi ko masasabi na magiging siyang mas magaling sa tatay niya. Pero sana maging mas magaling siya sa tatay niya, 'di ba? Pero ako, sa nakikita ko, mukhang kahit sinong presidente mahihirapan na maging kasing galing ni PRRD na presidente. Ang dami niya pang mga kinuwento niya sa amin. Ang dami pang mga kinuwento niya sa amin tungkol sa yung mga pera-pera. Sinasabi niya, sige, gastusin mo para yan sa bayan Gastusin mo para yan sa tao, di naman atin yan Huwag mong tipirin, gastusin mo. Ganun siya. Ganun daw siya noon. Kaya ang dami niyang mga natapos. Bukas ipaliwanag ko kung sino ang sinabi niya. Ayan, ipapaliwanag ni Banatbay bukas kung sino pa yung sinabi niyang pwede
nating maging leader. Pero ayun nga, bukas manood kayo kay Banat Bay. Okay, sa bagay Boss Dada, malayo pa ang presidential election, magbabago pa ang isip ng mga Duterte. Sana, Lawrence, sana, pero if the election is gonna be held tomorrow, they're not gonna run. Kaya nga, kami ni Banat Bay, we are making it as a mission na si Basti Duterte ay pilitin namin. Pilitin namin na maging involved sa politika nationally. Either congressman yan or senate man yan, gusto namin maging involved siya sa kasi nasubukan niya na maging mayor, executive, isang term pa. Pagkatapos niyan, pwede na siyang mag-congress or senador, pero mas maganda senador, 'di ba? After noon, 'di ba? Kung maganda ang kanyang performance, pwede siyang maging presidente balang araw. 3 Duterte na presidente, wow. Siguro isa yan sa pinakapangarap ko para sa future. Magkaroon ng 2 pang Duterte na presidente. Kung pwede 3, kung pwede 4, basta katulad ng ginawa ng tatay nila, yung political will, katulad doon sa tatay nila, I don't have a problem with dynasty pagdating dito sa pagiging presidente. Kasi walang bad records itong mga ito para sa akin. Sa Mendang, gusto kong maging kabarkada, Banateros, masarap kakampi. Ay, sa Mendang, naku po. Sa totoo lang, masarap po kaming maging kaibigan. Hindi ko nga alam bakit yung ibang mga vloggers, they look at us as a threat. Hindi ko alam bakit natithreaten sila sa amin. Ang bait-bait ng Banateros, maniwala po kayo. Sobrang bait ng Banateros. Alam nyo yung achievement namin dyan sa SMNI? Kaya nga lahat sinasama namin, lahat actually gusto namin i-guest sa show. Lahat gusto namin bigyan ng opportunity para makapag-komentaryo sa live TV. Gusto namin yung gawin kasi nga pangarap din namin na may taas nga ang level ng mga vloggers sa Pilipinas. Nabigyan kami ng opportunity ng SMNI para i-showcase yung galing na meron ang mga vloggers, kakaiba sa galing na meron ng mga totoong broadcasters at mga reporters. Gusto rin sana namin na maranasan yung mga kapwa namin vloggers. Kaya takang-taka ako bakit threat ang dating natin sa kanila. Natataka ko bakit yabang na yabang sila sa atin, samantalang pag magkakasama naman, maayos naman, mabait naman, tawanan naman. Pero nagtataka ako, bakit kapag hindi na magkakasama, bakit ganun na yung mga galawan nila kakaiba na parang biglang palibasa, si Banat Bay, nasa studio lang yan. Yumaman na si Banat Bay sa studio. Ganun si Banat Bay . Anong problema kung si Banat Bay nasa studio? Kung kayo nasa kalye para maghatid ng mga balita, let's say sa mga rally, trip nyo yan . So kung gusto nyo gawin nyo yan ng bukal sa puso ninyo. Hindi yung ginagawa namin to dahil kami lang ang nagmamahal sa bayan kasi kami lang ang nag-e-effort kahit mainit. Nandito kami sa kalye, naghahatid ng kalye survey. Mali po yun. Kasi unang-una sa lahat, wala pong pumilit sa inyo na magpunta dyan. At kung kayo man po ay magpupunta dyan, let's say, punta kayo sa ibang lugar, probinsya, may nag-i-sponsor naman sa inyo ng mga subscribers ninyo. Di ba? May mga nagbibigay naman sa inyo ng mga subscribers ninyo ng pamasahe. Kaya kayo nagpupunta sa mga kalye serye, kaya kayo nagpupunta sa mga kalye surveys, at kaya kayo nagpupunta sa mga rallies, kasi may mga sponsors kayong nagbibigay ng pera sa inyo papunta dyan. So, labas kami doon. Pero wag nyo kaming sasabihin na kami nandito, sila nasa studio. Ano magagawa natin? Bawal kaming mainitan. Ang itim-itim ko na nga, maiinitan pa ako, hindi ba? Hindi ba kasalanan ko ba kung bobo sila? Kung sino man ang nagsabi niyan, kahit sa bahay ka lang, kung bobo ka talaga. Totoo naman yan, Banat Bay. Kasi ako, kaya kong mag-live ng 3 oras ng dire-diretso nang nagkukwentuhan tayo rito ng sensible, naghahatid tayo ng balita, kayang-kaya nating gawin yan. Huwag niyong silipin si Banat Bay na yumaman na sa pagbablog. Hindi na yumaman pagbablog, mayaman na talaga yan. Nakilala si Banat Bay sa pagbablog niya sa kanyang studio. Alam niyo kung bakit? Kasi mamahalin yung mic niya, mamahalin yung sound, yung kanyang equalizers, mamahalin yung kanyang computer, mamahalin yung kanyang setup. Maganda yung quality ng kanyang live sa studio. Kaya gusto siyang panoorin ng mga tao sa studio. Kung si Banat Bay pupunta sa mga rally,
ang forte ni Banat Bay mag-explain ng balita. O di natuwa ba kayo sa live stream ni Banat Bay? Meron kasing mga vloggers na pangkalsada, may mga vloggers na pang-komentaryo. At ang Banateros ay mga commentary vloggers. Hindi po kami rally vloggers, hindi po kami kalye serye vloggers, hindi po kami ganun. Kami po ay studio type vloggers. Magpapakita kami ng topic, i-discuss yung topic, i-engage yung mga nanonood. Ganun po ang Banateros. Huwag nyong hanapin sa Banateros yung ginagawa ng mga vloggers na pinapanood ninyo dahil magkakaiba kami ng style. Baka mas magaling sila sa kalsada kaysa sa amin. Baka mas sanay sila sa kalsada dahil pag sa kalsada, di ka naman masyado magsasalita. Di ka naman magta-topic. Di ka naman magagamit ng masyado ng utak. Di ba? Tama ba? Tama ba? So, ganun yun. Okay? So, sa mga nagsasalita dyan ng mga vloggers na parang inggit na inggit kayo na si Banat Bay ang yaman-yaman, mayaman na si Banat Bay bago pa yan mag-start sa pag-vlog. Okay, at kung halimbawa man, ang tagal-tagal nyo na nag-vlog, hindi pa rin kayo yung mayaman, hindi na problema ni Banat Bay yan. Problema nyo na yan. Sabi nga ni Leon, correct boss Dada, kailangan may willingness talaga ang mga vloggers sa ginagawa nila para sa bayan. Ba ang problema kasi iba, baka ginagawa yon para lang sabihin na mas magaling kami kaysa sa kanila. Kasi sila, nakaupo lang sa mga aircon nilang mga studio. Kami nandito ang init, nagugutom, ganito, ganyan. Nagpapaawa kayo, makakuha kayo ng pera. Tama, mali. O, sabi ko nga sa inyo huwag nyo nang puntahan yan dahil mari-real talk kayo. Pangkalye serye kayo. Yun lang yun. Tama ba? Tinan nyo naman kung ganong ano. Oo. Sabi nito, hindi ako mayaman. Sabi ni Banat Bay. Wala lang akong asawa, kabit o jowa. Kaya maluwag si Banat Bay sa pira. Okay? So kung si Banat Bay naka BMW na mga motor, naka Porsche Cayenne na SUV, sports SUV at meron siyang isang two-door na BMW na kotse, na sports car, hindi niya na wala na kayo, labas na kayo doon. O kung mahirap pa din kayo, problema niyo na 'yon, hindi na problema ni Banat Bay 'yon. Hindi ba? Ganun yan. Sabi nito, stop it. Ang ano nang stop? Bakit kami i-stop? Content sila ng content about us. Sinasabi nila na kami nasa studio lang. Ganun talaga. Pang studio kami. Sorry. Tsaka, hindi kasi, may mga trabaho kasi kaming iba. Ako, meron akong trabaho sa opisina ng umaga. So, I'm sorry. Hindi kami panghunan talaga. Hindi kami pangkalye. Sorry. Oo, kung inyong specialty yung kalye, good for you. Oo, wag nyo nang silipin yung ginagawa ng ibang mga kapwa vloggers ninyo. At saka, kapag ka ang mga ang mga viewers mo, halimbawa dito, nakita ko yung viewers ko, binababoy yung isa kong kaibigan na vlogger. Pipigilan ko yung viewer ko. Sasabihin ko, hoy, ikaw tumigil ka, visit ka. Pero kapag nakikita mo na yung mga viewer mo, pinipatronize ka, pinalalaki yung ulo mo, pinalolobo yung ulo mo, pag nakikita mo na yung mga yung mga viewers mo na ganun, dapat kino-correct mo yung mga viewer mo. Hindi porket yung viewer mo sinasabi na, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ikaw naman, nakikita mo na nga na pinag-aaway na kayo ng viewer mo, tuwan-tuwa ka pa. Tapos victim ka. Ayun ang pinakamasama sa lahat. Sila ang bumabanat. Sumagot ka lang, tapos biglang stop, may hinang nila lang. Hindi, kasi binabanatan kami na sila daw nasa kalye. 'Di ba? May mga pupunta dito. At least sila nagpupunta sila doon. Kayo nandiyan lang. So, hindi naman namin pinilit na pumunta sila doon. 'Di ba? Hindi naman sila, tsaka magpapaalam pa ba naman sila sa amin na pupunta sila doon? Di ba? So, labas kami doon. Hello, Smart Banateros, sabi ni Ma'am Sheila Q. Di ba? Ganun talaga, di ba? Ma'am Kish, anong sinabi? Anong nakikita niyong sinasabi sa mga comment section nila? Ano lang naman yan pasikat lang naman yan, tatlong yan. Feeling sikat lang naman yung tatlong yan. Di ba? Anong ginagawa ng vlogger doon sa comment na yon? Di ba? Binabasa, tapos hindi kinokorek. Di tuwan-tuwa ka na pinag-aaway tayo o tuwan-tuwa ka na may negative na comment sila sa mga kasamahan mo, kaibigan mo,
Pero pag ikaw kinomentan ng pangit, iiyak ka. Pag ikaw kinwentuhan ka ng kapag ikaw sinukol ka, kawawa ka, victim ka, inaapi ka, ang lakas-lakas mo bumanat tapos sensitive ka. Dapat pag bumabanat ka, hindi ka sensitive, hindi ka iyakin. Kung hindi mo kaya makipagbanatan, huwag ka na mag-inarte. Di yung ano ka pa status pa kayo, kala nyo naman, ewan. Wala silang mga studio, ayun na nga. Problema pa ba namin yun na wala silang mga studio? Bakit nila pinoproblema yung mga studio namin? 'Di ba? Ganun lang 'yan. Kung gusto niyo irespeto kayo, rumispeto kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Banateros, as much as we can, irerespeto kayo niyan ng malupit na malupit na malupit. Itatrato kayo niyan ng malupit na malupit na malupit. Okay? Kung ano kami sa nakikita niyo sa live, ganun kami sa personal. Okay, mabait kami. Wala kaming masamang tinapay. Ang vlogging sa amin hindi kompetisyon. Hilaan nga kami, tulungan nga kami, hilaan nga kami pataas eh. Di ba? Nakikita nyo nga, sinasama nga namin si Jay. Di ba? Sinama namin si Master Judea. Kinakaibigan namin lahat. Kaibigan namin si Jojo, si Master TV, yan sila Bisdak, yan sila BMR. Kaibigan namin lahat yan. At pag nagkikita-kita kami, okay kami. Nagtataka lang kami, bakit biglang may magbo-vlog, tapos babanat sa vlog. Pag sumagot ka, magagalit, sabihin, binabanatan ka. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Di ba? Forgive and forget. Walang problema nga sa amin, di naman nga kami magkakagalit. We are just giving our opinion, di ba? Kasi pag silang nagbibigay ng opinion, hindi nyo naman sila kinokorek. Pag kami nagbibigay ng opinion dahil nasasaktan kayo, kinokorek nyo kami. Problema nyo na yan. Di ba banat by sino si Michelle? Frank, may sabi ni Chismosong Frank, sino si Michelle? Si Michelle Michelle Aldana. Ex-girlfriend ni yan. Di lang nila alam kwento sa KOJC. First meeting, no comment. Ay nako, wag na nating yun, balikan niyan. Ako, nakakahiya talaga yan. But anyways, we are reserving a lot of things. Lahat ng mga negative na mga ayoko nang pag-usapan. Naiinggit kay Sir Jay kasi tinutulungan ng Banateros para magka-studio. Saka dapat, kung umangat sa isang vlogger, dapat ganun. Pag tumaangat yung kasamahan mo, natutuwa tayo. Pag dumadami yung viewers nila, sesaya namin. As in, ang sesaya namin pag nakikita namin na lumalakas sila. Kasi naranasan na namin yan eh. Sabi ko nga sa inyo, we are not for the views. Ang Banateros, doon tayo mag-usap-usap sa connection. Wala na kami sa views, wala na kami sa pasikatan. Okay? Ang Banateros, wala na sa pasikatan, wala na sa pasiklaban, wala na sa padamihan ng views. Nasa padamihan na kami ng connection. Okay? Nandoon na po ang Banateros. Doon lang natin laruin. Okay? Yan lang ang ating masasabi diyan. Ayan, sa'yo kaibigan mo sila pero sa iba mong kasama, hindi ko na problema yung iba kong kasama. That's their prerogative, that's their presumption. Problema na rin nila yung mga sarili nila. Ako, I'm speaking doon sa aking capacity, di ba? May something pala talaga at Boss Dada TV wala naman something with KOJC. Ayaw natin madadrag yung KOJC. Napakabait ng KOJC sa aming lahat. And we don't want to drag KOJC with whatever indifferences we have. Yan. Hindi kasama yan. Sobrang bait ng KOJC, ng SMNI, and we are blessed. We are blessed to, have them with us, at kami ay tinatrato nila na anak, nakakilala at kaibigan nila, happy na kami doon. At kami ay handang humalili, sumama sa KOJC, sa SMNI, sa laban nila sa lahat ng bagay. Kasama nila ang Banateros, sila Bisdak, Brothers Travelers, VMR, Pambansang Loyal, at lahat ng mga vloggers pa. Kasama natin yan sila. Nakakatuwa lang kasi
siyempre alam mo na, yung KOJC, napakabait niyan talaga sa amin. Sobrang thankful kami sa KOJC, sobrang thankful kami sa SMNI. And as much as we can, siyempre, tinatry din naman namin na, yung kanilang standards ay ma-meet. Di ba, di ba, di ba? Sabi nito, ni Noemi, dapat magpatawaran, wag magpasaringan kasi wala naman silang Kala mo lang yun. Tanga ka na lang kung sasabihin mo na wala silang sinasabi, hello. Sigurado ka, manood ka ng mga vlogs nila. May mga nagpapadala sa amin ng mga vlogs. Pinapanood namin yung mga vlogs na yun. Kaya kami nagre-react. Okay? Kasi napapanood namin yung mga vlogs nila. Kaya huwag kayong magtanga-tangahan. Alam nyo ano nangyayari. Alam nyo kung anong mga ginagawa nila. Huwag na nating isa-isahin, mapapahiya kayo. Kasi baka tanga lang kayo kaya hindi nyo naiintindihan. Pero pag sinabi natin dito, mas mapapahiya sila. Pero alam nila kung ano yung ginagawa nila at alam nila kung ano yung mga style nilang bulok. Pinababayaan nila na yung mga viewers nila, alam mo yun, nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa amin. The fact na pinababayaan nila yung mga viewers nila saying bad things about us, ibig sabihin, ganun din yung nasa, ganun din yung nasa puso nila. Di ba? May pait yan. Hindi ka pa inaantok, maaga ka pa bukas. Mamaya-maya, matutulog na tayo dito. Kaming mga KOGC is, we are peacemakers. Ba't sinasabi mo na wala silang sinasabi, tas kami may sinasabi? Peacemaker ka pala, di ba? You're taking sides. You're not a peacemaker because you're taking sides, Noemi. So yun lang masasabi ko. So if you are a peacemaker, you should not take sides. Kasi sinabi mo kanina, wala naman silang sinasabi, nagpaparinig kayo. So it's as if wala silang ginagawang masama, di sila na santo, di ba, Noemi? Kung talagang peacemaker ka, stay in the middle. Yun lang yun. Hindi sa atin nuubra yan. Alam mo, kahit na magkakaibigan tayo, magkakakilala tayo, talagang kapag meron tayong mga hindi nakikitang tama, papansinin natin yan. Sabi ni Josie, pati si Maharlika, kasama na ninyo maglabas ng mga katotohanan. Good. Kung kasama namin siya, then that's all good. Lahat naman, sabi ko sa inyo, wala namang kalaban. Lahat naman nakikita natin siguro si Banatbay and Maharlika, they have something na talagang personal. Pero ako kay Maharlika, I don't have anything personal with Maharlika. Wala. Anything that she's doing, that's her thing. Pinababayaan natin yun. Kaya lang, huwag nyo lang akong pilitin na i-content kung ano yung kino-content niya. Because I believe in my personal capacity. So, ayun yan. Sabi nga ni Banatbay, pag tama, banatan, pag mali, palakpakan. Di ba? Forgive and forget. Okay naman yan. You can always forget You can always forget the sin or forgive. Tama ba yun? You can forgive the person but not the sin, or the other way around. Forgive forget the sin but not forgive the person. I don't know. I'm just saying, forgive and forget, it's okay. Forgive and forget, walang problema. Sumasagot lang kami sa mga patutsada nila. Kasi ito yan, hindi naman kami magaganyan kung wala rin silang mga binibitawan. May mga binitawan silang mga vlogs lately na may mga patama din. Kaya pag sumagot kami, huwag kayo masaktan kasi that's normal. And hindi namin problema. Let's say, for example, i-content kami ng mga kalaban na vloggers. We don't give a shit because in the first place, kino-content na kami ng mga yan noon pa. So, sanay na kami dyan. Sanay na mga banateros. Baliktad yung sinabi ko. Hindi ko na alam. Spur of the moment. Ito naman, yan sabi ko nga sa inyo, yung mga tuwan-tuwan. Pero may galit ka po sa mga Kali survey vloggers? Hindi, ang tanong, may galit ba sila sa mga studio vloggers katulad namin? Ibalik niyo yung tanong sa kanila. Kasi kami, wala kaming galit sa kanila. Ang problema lang kasi, may mga nakakarating sa amin na mga sinasabi na at least sila nagpupunta doon, kayo hindi. Andiyan lang kayo, mga nakaupo. So sino may problema? Kami o sila? Hindi ba? Girl on fire na chismosa. Sumagot ka dito, ha? Binibigyan kita ng pagkakataon. Total, chismosa ka naman.
Pero may galit ka sa mga Kalye vloggers. Wala kaming galit sa Kalye vloggers. Sa lahat ng vloggers, style nila, manghingi sila ng pera, mag-charity sila, magkano sila, poverty porn sila, wala kaming pake. Pero wag nilang sabihin na what they're doing is noble and kami, yung ginagawa namin, ipasarap lang kami dito, nagpapayaman lang kami dito sa studio. O, ganun yun. Okay? So, yun. Baliktad ba? H. Liza yung sinabi ko. Sorry. Oh, di ba? Oh, may galit ba ako sa mga nagkakalye save? Hindi. Kaya naman namin sa kanila. Style nila yun eh. Hindi namin kaya yun. Meron silang mga bagay na kaya nilang gawin na hindi namin kayang gawin. And I believe, meron din kami mga style na hindi rin nila style. Hindi nga ito competition ng kung sino ang magaling. Ang sinasabi ko lang, when you do kalye survey, wag niyong ipamuka na mabuti pa kami nagkakalye survey, yung mga iba nasa studio lang. O, wag nilang sasabihin na gano'n kasi kanya-kanyang diskarte yan. Sabi nga ni Concepcion Galang, kung magmukbang ka, kung gusto mong mag-poverty porn, gusto mong magtumakbo ka ng nakahubok, kumain ka ng kung ano-ano, that's okay. Walang problema. Walang problema yun. You can, lahat, channel mo yan, content mo yan, bahala ka sa buhay mo. Basta, pag may ginawa ka sa channel mo, wag mo nang isipin o silipin yung ginagawa ng mga kasamahan mo. Kasi masama yun. Kasi ginagawa mo yung bagay, dapat bukal sa loob mo. Hindi yung ginawa mo yung bagay, tapos pinamumukha mo naman. Una sa lahat, pinilit ka bang pumunta dyan? Hindi naman, tama? May mga followers din na nagsusulsul. Gayun na nga, ang problema yung mga followers. O, tinan mo, condescending yung tanong kanina. So, galit ka sa Kalye Survey vloggers? Hindi. Sa mga yung Dolomite vloggers? Hindi. Kasi kami rin naman, paminsan, pagkakaya namin, pumupunta rin kami sa mga events para mag-live. Di ba? Lalo na pag iniimbitahan kami. Tsaka hindi pa naman namin ugali yung hindi pa naman namin ugali yung magpa-sponsor. Kung magbigay kayo, maraming salamat. Pero hindi namin inaasa entirely sa inyo yung pamasahe namin, yung ganito, yung ganyan. Kung magbigay kayo, maraming salamat. Pero yung iasa namin entirely, hindi. Pero pera naman tayo.